Magandang umaga mga minamahal na kababayan at mga kabaka. At happy weekend. Ngayon ay Sabado, June 7 na, no? 2025 at tayo ngayon ay maagang umalis sa Kamaynilaan at tayo pauwi ngayon sa probinsya na naman. Dadalaw ulit tayo sa ating minamahal na probinsya ng Pangasinan. So masantos siya kabusan at saray kaluyagan tayo Pangasinan. Naimbag nga agsapa kadagiti kabagis dita amyanan. Pasensya na po kayo kahapon at medyo mahina yung internet doon sa lugar na kinaroroonan ko habang ako po ay nagbiyahe kahapon. Ay medyo paputol-putol yung internet at nawalan ng signal. So hindi na po ako nakapagpatuloy ng live. Pero ngayong umaga minabuti ko muling mag-live at pag-usapan pa rin natin itong mainit na issue tungkol dito sa impeachment trial na pinagpipilitan ng ibang grupo na dapat ang Senado na nakaupo sa kasalukuyan itong 19th Congress, under the 19th Congress, ay dapat ipagpatuloy na at magkaroon na ng trial ang impeachment dyan sa Senado. Ano ba ang nature o yung kasarian nitong impeachment trial na ito? Ito ba ay isang katungkulan ng Senado o ito ba ay isang obligasyon ng Senado? Alam po ninyo, malaki ang pagkakaiba ng tinatawag nating duty and obligation. Pag pinag-uusapan natin ay sa legal na pamamaraan o kaya ay legal na ating titignan ang pagkakaiba. Ang nakasaad sa ating saligang batas na sinasabi doon na pag ang impeachment case ay naisimpa na o yung articles of impeachment ay naisampa na sa Senado, then trial shall proceed forthwith. Yun ang language ng Constitution eh. So sinasabi ng iba na wala raw discretion ang Senado kung hindi dapat kaagad ay magkaroon ng trial at tuloy-tuloy. Yun po yung nakasulat sa Constitution ay isa lamang pong katungkulan yon or duty, constitutional duty ng Senado na magkaroon ng paglilitis. Pero hindi po yon obligasyon ng Senado. Ano bang pagkakaiba ng duty at saka obligasyon? Meron ba? Meron po sa batas. Yung duty kasi ay not necessarily enforceable, not necessarily obligatory. Ibig sabihin yan, pwede mong gawin, pwede mong hindi gawin, at kung hindi mo gagawin, meron ka bang accountability? Pag duty kasi ay yung accountability mo, katulad niyan, pag meron kang employment, meron kang duty, meron kang katungkulan na dapat mong gampanan. Pag hindi ka gumanap sa iyong trabaho, pwede kang matanggal, pwede kang tanggalin dyan, pwede kang alisin dyan, palitan ka. Yun ay duty. Pero pag sinabi nating obligasyon, meron kang parang kontrata na pag hindi mo ginawa yun, ay pwede kang managot, mapapanagot ka dyan. Pwede kang magbayad ng damages o kaya pwede ka pang mabilanggo. Ganon po yung ibig sabihin ng obligasyon. Sa mag-asawa, ay obligasyon ng mag-asawa na hindi po sila, na dapat magmahalan po sila. Ganun po yun. Hindi sila dapat na magtaksil sa isa't isa. Malaking obligasyon po yun. Pero yung duty ay duty ng mag-asawa na magtulungan sila. Magtulungan sila na ayusin yung kanilang pamilya. Katulad ng yung tatay, ay obligasyon niya na maghanap buhay o duty niya na maghanap buhay at sustentuhan yung mga anak. At kung hindi niya gagawin yun, maaaring magkahiwalay. So,
Iyan ang gusto kong ipaliwanag po sa inyo ngayon. Dahil dito sa naglalabasang mga artikulo, kung ano-ano ng mga lumalabas, pinagpipilitan ng iba't ibang grupo na dapat ang Senado ay umupo na bilang isang impeachment court. Ang problema kasi, ang Senado ay isang collegial body. 24 na senador po yan. Hindi lang naman po isang Senado, hindi lang si Senate President Escudero ang Senado. Si Senate President Escudero ay siya lamang po ang namumuno sa Senado dahil siya po ang itinalaga ng mga membro ng Senado. Pero ano man ang kahihinatnan niyang impeachment trial na yan, matuloy man yan or hindi kasalanan ni Senate President Escudero yan. With due respect to him at saka sa other senators, no? Hindi natin sinasabi na yung position ni Senate President Escudero ay iyon ang dapat gawin or hindi. Pero alam niya na hindi lang siya yung Senado. Ang Senado ay yung mga senador na 23 na ngayon ang naiiwan. So kung ano man po yung magiging desisyon nung 23 senador na naiiwan dyan, iyan po yung desisyon ng Senado at alam nila kung ano yung kanilang katungkulan at alam din nila yung kanilang obligasyon o yung pananagutan. Kung sakali man po na i-dismiss ng Senado itong impeachment case laban kay BP Sara, madidimanda ba itong mga senador na ito dahil hindi sila nag-conduct ng impeachment trial? Dahil iyon ang gustong mangyari ng iba na parang wala nang karapatan ang mga senador na kung ano man ang dapat nilang decision diyan. Kung hindi, dapat ay impeachment trial kaagad. Sila ay magbuuin nila yung impeachment court tapos sila ngayon ay uupong judges at magkakaroon ng trial. Ay sandali muna, sasabihin ng mga senador yan. Kami ay hinalal ng taong bayan. At bilang halal ng taong bayan, ang obligasyon namin ay doon sa mga bumoto sa amin. No? Ang bumoto sa amin. Meron kaming katungkulan, meron kaming duty. Tandaan ninyo pag sinabi natin duty, katungkulan yon. Pag sinabi nating obligasyon, pananagutan. Yan. Dalawang aspeto yan na magkaiba. Meron kang katungkulan, gawin mo yung katungkulan mo. No? Pero meron ka bang obligasyon? Meron ka bang pananagutan? Meron kang pananagutan, pero kanino ka mananagot? Doon ka mananagot sa taong bayan na bumoto sa'yo. Kung ikaw ay mali ang inyong ginawa dahil hindi mo ginampanan yung obligasyon mo, mananagot ka sa taong bayan sa pamamagitan ng ano. Hindi ka pwedeng madimanda ng graft and corruption. Hindi ka pwedeng madimanda ng abandonment of duty or ano. Hindi pa pwedeng ganun Kasi nga yung pananagutan o yung duty mo ay dahil doon sa iyong mga constituents. Kaya pwede ka lang managot sa eleksyon din. Kung hindi ka i-elect, hindi ka muling tatakbo sa eleksyon at ikaw ay hindi mananalo, iyon ang parusa mo. Yan ang sitwasyon ngayon dyan sa Senado. Kaya itong mga senador natin, nag-iisip kung ano ang kanilang gagawin dyan sa nakabinbin na impeachment trial laban kay BP Sara. Alalahanin natin, matagal ko nang sinasabi ito, na ang impeachment ay isang political exercise. Hindi yan judicial exercise, hindi yan katulad ng usapin sa korte. Ito lang mga maiingay na mga iba't ibang mga grupo, pati mga abogado, na alam naman natin ang political bias ng bawat isa sa atin. Huwag na tayong maglokohan, huwag na tayong maging hipokrito. Sabihin natin ang katotohanan. Ako'y pro Duterte. Pro Duterte ako, hindi dapat nagkaroon ng impeachment kay BP Sara. Dahil unang-una, 32 million ang bumoto sa kanya nung nakarang halalan. Pangalawa, yung reklamong kanilang binabanggit, yung mga articles of impeachment na yan. Patungkol dyan sa bribery, culpable violation of the Constitution, other high crimes, etc., etc. Lalong-lalo na nung issue ng confidential funds. Alam natin yan. Ako alam ko yan na yung confidential funds,
Iba po sa isang ordinaryo na pundo ng gobyerno kung paano gamitin. Hintayin natin yung pahayag ng Commission on Audit tungkol dyan kung tama ba yung pagkagasta ng confidential fund. Ang nangyari, ang Kongreso yung gumawa ng istorya doon sa kanilang mga ginawang mga quadcom. Naging sila yung parang Commission on Audit. Tapos yun ang ginamit para isampahan ng kasong impeachment si BP Sara. No? So, tingnan natin yan, itong issue na yan. So, sinasabi ko na itong impeachment trial na ito is merely a constitutional duty of the Senate, but it is not an obligation that is enforceable, that can make the senators accountable and liable pag hindi po nila itinuloy itong impeachment trial. So, kung hindi nila ito itinuloy, anong gagawin natin sa 23 na mga senador? Pwede ba natin silang ipakulong? Pwede ba natin silang sampahan ng graft and corruption sa Sandigan Bayan at managot sila at mapaibalanggo dahil hindi nila ginampanan yung kanilang pananagutan, yung obligasyon nila sa taong bayan? Ay hindi po. Kasi ito ay a mere constitutional duty. At pag in the exercise of their katungkulan, itong duty nila, iisipin nila, ano ba ang gusto ng taong bayan? Ano ba ang gusto ng mamamayang Pilipino? Hindi yung gusto ng mga maiingay na grupo na anti-Duterte, na kontra sila sa mga Duterte. Hindi sila ang taong bayan. Ang taong bayan na kung saan ay meron po silang pananagutan itong mga senador ay yung mga bumoto po sa kanila. Kaya yan po ang nature ng impeachment eh. It is more political, hindi po yan judicial. Hindi po yan judicial. Kaya sabi ko, wag na tayong maging ipokrito at lilituhin pa natin ang ating taong bayan na kung ano-ano ng mga legal terminologies na sinasabi nitong mga nagnanais matuloy yung paglilitis ni BP Sara dyan po sa Senado. No? Kung ano-ano ng mga naglalabasan, natatawa na lang ako dito sa aking mga nababasa o naririnig sa dyaryo na opinyon ng mga kung sino-sinong mga tao. Alam po ninyo, napakinggan ko mga opinyon ni Senator Tolentino. Tama yung sinasabi ni Senator Tolentino na pagkatapos po ng June 30, no, wala na, functionally dismissed na po itong impeachment na yan. Kasi nga, itong 19th Congress, wala na ito, mamamatay, kumbaga, hindi na po ito magpapatuloy. At dahil itong impeachment case na ito ay naisampa ngayong 19th Congress, kung hindi po ito aktuhan at tapusin nitong 19th Congress, kasama po dyan itong Senado at saka yung Kamara, wala na yun. Wala na, hindi na pwedeng mag-crossover yan. Hindi na pwedeng itawid. Sabi nila, wala naman sa Constitution yung salitang carry over, crossover. Wala po yun. Hindi pwedeng magkaroon po ng jurisdiction itong susunod na Kongreso. Dahil ipapanganak pa lang yan eh. Ipapanganak pa lang sa June 30 itong susunod na Kongreso. Samantalang itong impeachment case na ito ay isinampa nitong 19th Congress. Wala pong kapangyarihan ang 19th Congress, itong 19th Senate, na ipasa yung jurisdiction doon sa susunod na Senado na ipapanganak pa lang by June 30. Hindi po pwede yun. Maliwanag na maliwanag po yan sa saligang batas at sa ating mga umiiral na mga alituntunin sa Senado at saka sa Kamara. Kaya nga lahat nga, sabi ko nga, yung mga usapin na nakabinbin dyan, matagal ko na po itong binanggit ng paulit-ulit, ay magtatapos din. Kung ano man po yung mga nakabinbin dyan, all matters and proceedings that are pending before the 19th Congress, no, are deemed terminated. And it's up to the new Congress, no, whether to adopt the proceedings that took place in the 19th Congress. Pero magpapanibago ulit. It is as if it is filed for the first time. Ganon ang mangyayari dyan. Ewan ko itong mga, alam naman natin kung ano ang motibo, kung ano po ang motibasyon itong mga nagpipilit na magkaroon ng trial. Itong mga hindi pa nakakaupong mga congressmen na kahahalal pa lang dahil nanalo sila sa party list,
backdoor yung kanilang ginawa para maging membro sila ng Kamara. No? It's a backdoor way, hindi sila nagpa-elect diretso sa mga distrito. Sila ngayon ay maiingay din. Dahil po sila ay talagang anti-Duterte. Kontra po sila sa pamilyang Duterte. No? Kaya itong labanan na ito, mga minamahal na kababayan, tayong mga talagang alam natin kung sino ang dapat na maging pinuno ng bansa at susunod na pinuno ng bansa, ay gusto nila talagang tanggalin si BP Sara. O kung hindi man nila matatanggal, gusto nilang durugin si BP Sara para sa 2028, hindi na po siya makatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Yan lang naman ang habol ng mga ito. At sino-sino itong mga grupong ito? Ay yan yung mga oligarchs, yung mga elitista, yung mga dilawan, yung mga pinklawan. Nagkakaisa na sila ngayon, kasama na nila itong mga turiristang sinasabing makabayan daw kuno. Pero hindi ito makabayan yung mga yan. Sarili nila pong mga interes ang kanilang gustong gawin dyan. Kung hindi, tanggalin si BP Sara doon sa political equation para hindi na siya maging Pangulo sa 2028. At iyan po yung kanilang ninanais. Mabuti na lamang na itong ating mga senador dito sa 19th Congress at majority sa kanila nag-iisip ng tama na kung ano ang gusto ng taong bayan dahil doon ang kanilang pananagutan. Magkaiba po kasi yung katungkulan sa pananagutan. Yung duty, katungkulan, yung obligasyon, pananagutan. Kaya sabi ko, walang obligasyon ang Senado na nakaupo sa kasalukuyan kung sila ay uupo bilang impeachment court. Kung uupo silang bilang impeachment court, nasa kanila yun. Desisyon po nila ngayon yan. So, yan ngayon ang dilema. Kaya sabi ko nga, hindi po pwedeng sabihin natin may nagsampa na ng kaso sa Supreme Court. Ng mandamos, may petition for mandamos. Nagsampa sa Supreme Court para obligahin ang Senado na umupo bilang impeachment court at magkaroon na kagad ng impeachment trial. Sabi ko, hindi obligasyon ng Senado po yun. Isa lamang po yung katungkulan nila. It's a constitutional duty mandated by the Constitution, but it is not an obligation that the Senate will have to act. Otherwise, they can be held accountable. Now, in the event na meron silang pananagutan, ang pananagutan nila ay sa taong bayan na bumoto sa kanila. At doon natin makikita kung sila ay marire-elect pag tumakbo sila uli bilang mga senador dahil sa ginawa nila sa kanilang katungkulan sa Senado. Tama ba yung kanilang ginawa o tama ba yung hindi nila ginawa? Iyan po yung gusto kong ipaliwanag po sa inyo, mga minamahal na kababayan. Huwag po nating hayaan na tayo po ay itong mga nakaupo ngayon dyan na mga maiingay at saka yung kanilang mga supporters. Nakita natin, itong mga nagpipilit magkaroon ng impeachment, ito yung mga diehard anti-Duterte. Dati rin diehard anti-Marcos itong mga ito. Dating anti-Marcos itong mga ito. Ito yung maiingay na for the past 30 years na anti-government. Kung sino ang nakaupo, sila ay kontra. Maliban na lamang kung sila ay nakaupo. At nung sila naman po ang nakaupo, nakita naman natin po yung kanilang ginawa sa Pilipinas. Kaya lalo po tayong lumagapak at bumagsak ng bumagsak. Kaya po tayo hirap na hirap ang mga taong bayan. Ngayon sila na naman ang mga nagsasabing tama, self-righteous. Nakala mo sila lamang po yung talagang dapat na mamuno sa bansang ito. Eh, tayong mga naniniwala kay Tatay Digong at kay BP Sara, huwag po nating hahayaan to, huwag po tayong mananahimik. Kailangan po nating lumabas at sabihin natin na kami ay naririto handang makipaglaban para sa katotohanan, para ipagtanggol ang ating karapatan. Niyurakan na po nila yung karapatan ng mamayang Pilipino sa ginawa nila kay Tatay Digong at gusto pa nilang yurakan uli yung karapatan ng mahigit 32 million na mga Pilipinong bumoto kay BP Sara. Papayag ba tayo sa ganon? Hindi tayo papayag. Ako hindi po ako papayag. Sinabi ko na noon po sa inyo na nakahanda po ako kung ano man po ang mangyayari
sa akin na ako ay pagpapatuloy po itong pakikipaglaban ko na ito. Hindi po matatapos ng laban na ito. Hanggat nandiyan itong mga grupong ito na sila ang tunay na nagpahirap sa taong bayan, ay ngayon ang masama nakikipagsabuatan itong administrasyon na nakaupo sa kasalukuyan. At saka itong mga grupong ito na nagpahirap na sa taong bayan ng matagal na panahon para pabagsakin si BP Sara. Para pabagsakin tuluyan ng mawala sa political equation ang mga Duterte. Hindi po tayo papayag. Hindi po ako papayag, mga minamahal na kababayan. Kaya po ako napilitang lumabas po muli at hindi po ako lumabas nung mga 2-3 araw dahil medyo masama po yung aking pakiramdam. Magmula po nung Martes, Merkules, magmula ng Merkules, Huwebes, medyo masama ang pakiramdam. Pero lumabas po ako kahapon, kanya lamang yung internet ko ay mahina. Ay ngayon po, umaga ay tayo po ay paluwas. Dito po tayo ngayon, pauwi po tayo ng Pangasinan. Kaya minabuti kong lumabas habang maaga pa para maipaliwanag ko po sa inyo. Uulitin ko po muli yung sinasabi ng saligang batas tungkol dito sa impeachment trial sa Senado. It is merely a constitutional duty of the Senate. It is not their obligation. It is not a legally enforceable obligation. That if the senators refuse to conduct trial and dismiss this petition or this impeachment case, they cannot be held legally accountable or punished for what the decision that they will make. They can only be held accountable by whom? Sino? Itong mga kababayan natin na bumoto sa kanila. Because they are elected by the people. Yung mga sinasabi lang nilang impeachment judges, mga impeachment court. Ginawa na lang po nila yung palabok na yan eh. At doon sa Amerika, pag sinabi nating impeachment, hindi naman nagsusuot ng toga o kaya robe o kaya gown yung mga senador ng Amerika. Hiniram lang naman natin itong istorya ng impeachment sa Amerika. Pero sinobrahan natin dito. Yung mga senador ay ginawa nila na parang, sige, para lumabas sa taong bayan na magmukha tayong mga impartial, magmukha tayong may alam sa batas, magmukha tayong meron tayong sinusunod na proseso at ebidensyang pagbabasihan natin na parang tayo ay parang mga justices ng Supreme Court. So, minabuti nilang magsuot nga naman ng toga para raw mahiwala yung kanilang pagiging mga senator, legislator at saka senator judges. Pero meron naman silang mga ginagawang mga ibang mga bagay diyan sa Senado na hindi naman po puro paggawa ng batas tulad ng sinabi ko, ratification of treaties, confirmation of the appointments ng mga officers of the country na kailangan i-confirm, which is purely executive function po yun, no? Kaya yun lamang po yung kaya itong mga taong bayan natin na hindi nila masyadong nasusuri o napag-aaralan kung ano ba ang dapat gawin at kung saan nanggaling po itong mga istorya ng tungkol sa impeachment, ay nililito nitong mga grupo na nagnanais talaga na mapatalsik si BP Sara. Kung ano-ano na nung kanilang mga inilalabas, may mga manifesto pa silang mga grupo, may mga sulat pa sila, no? At ipinagpipilitan po nila yung gusto nilang mangyari. Na ako'y umaasa na ang ating mga mabuting mga senador na nandiyan pa po sa 19th Congress, majority of them ay alam ang ginagawa ng kanilang tungkulin, ang kanilang pananagutan. Magkaiba po yung katungkulan sa pananagutan, no? Yan po yung maliwanag po dyan. Ang pananagutan po nila ay sa taong bayan. Kaya yan po yung aking paliwanag ngayong araw na ito. Tayo naman po na naniniwala para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, naniniwala tayo na ang mga Duterte, sila pa rin ang pwede nating maasahan para magkaroon ng tunay na pagbabago at may pagpatuloy yung mga naumpisahan ni Tatay Digong sa pamamagitan ni BP Sara. Kailangan po tayong laging nakahanda. Huwag po tayong manahimik.
patuloy po nating ipaglalaban po yung ating karapatan. At ang karapatan po natin ay huwag na pong mayuyurakan. At ang karapatan po natin ay maproprotektahan kung si VP Sara ay hindi matatanggal bilang pangalawang Pangulo. Yun lamang po, magandang umaga po sa ating lahat. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Happy weekend mga minamahal na kababayan at mga kabaka. Maraming salamat po muli sa inyo.